Hi guys! Ituturo ko nga pala sa inyo kung paano ako nakakuha ng bahay sa pag-ibig via acquired assets. So, let's talk na! Yan, ang ituturo ko ngayon sa inyo kung paano mag-bid at mag-fill out ng bid form ng pag-ibig acquired assets, and then yung kung ano yung mga kailangan na requirements. So, yan, manood lang. Punta lang ulit tayo sa website ng pag-ibig, and then kung nakapag-check na kayo ng mga gusto nyo location katulad nung in-upload ko nung nakaraan. So, ayan, yung sample natin ngayon is yung tranche 315. So, yung pasahan niyan is February 26 to March 1. So, i-series lang natin siya para ma-download natin yung PDF niya, yung invitation to bid. Once may napili na kayong property, pwede nyo na kayong mag-fill up ng form. And then makikita nyo dyan kung saan kayo pwedeng magpasa. Meron tayong Ayala Mall, Mandaluyong, Cavite, and then Laguna. So, yung mga kailangan nating mga documents na nakalagay sa envelope na white yon is yung dalawang kopya ng offer to bid form, then registration form, and then photocopy ng valid ID, and then yung source of income. So, kailangan mo ng payslip or kaya COE. And then, yung instruction to bidder. So, ayan, may pipirmahan ka dyan sa baba na. Ibig sabihin, naintindihan mo kung ano yung nakapaloob dyan sa instruction. So, after mo yan mapirmahan, next ka naman sa registration form. Dito sa registration form, bali dalawa yan sa isang bond paper. So, parang duplicate lang yung isang. Ginawa ko dyan last time is nilagay ko siya sa, yung isa nilagay ko sa envelope, and then yung isa nilagay ko sa, basta nakalabas lang siya, or nagpinicturean ko rin yun para sarili kong kopya. So, ayan guys, yung date ng submission natin, yung ilalagay natin dyan, yung pasahan is February 26 to March 1. So, kailangan bago March 1 is maipasa mo na yan doon. And then, March 4, yung openan ng box, ng drop box. So, ayan, kung kailan mo date na ipapasa yan. So, yung ginagawa natin ngayon is yung pasahan ng February 26 to March 1, yung tranche 315. So, ayan, ilalagay mo rin dyan sa tranche number 3SPV 315. And then, syempre, yung name mo. So, last name, first name, and then middle name. So, make sure na kailangan tama lagi yung ilalagay mo na details mo kasi kukontakin ka niya nila. Lalo na yung contact number mo. So, ilagay lang natin yung last name. For example, ayan, si De La Cruz Jose Manalo. And then, sa date of birth, so kapanganakan mo, kung male ka ba or female, gender, and then marital status, kung single ka, married, so ayan, i-check mo lang dyan. And then, kung saan ka nakatira, sa present address, and then contact number mo, and then yung email address mo. So, dapat guys, tama yung contact number, email address, kasi pwede kanya nilang i-text or tawagan or kaya mag-email sa'yo. So, importante lagi na tama yung mga ilalagay mo na details. Yan, kasi pag nanalo ka dyan, kukontakin ka niya nila dyan sa email or sa magte-text sila sa number mo or tatawag. Kaya dapat tama yung ilalagay mo na details mo dyan. So, ayan, kung ano yung nilagay mo dyan sa registration for sa purse, yun din yung ilalagay mo dito sa copy mo. Bidder copy, and then yung sa pag-ibig copy, ayan yung sa baba. Ayan, next naman itong offer to bid. So, kung kailan din yung date na ipapasa mo siya. So, ayan, February 26, 2024. To Pag-ibig Fund Committee of Disposition Acquired Asset relative to your invitation to bid on sale of acquired properties published in the newspaper Pag-ibig Fund website to be held on. So, kung kailan yung date ng opening of bid offer. So, March 4, 2024 yung ilalagay natin. At, so, kung saan yung address na i-open yon. So, yung ilalagay natin dyan is sa level 4 Ayala Malls, Manila Bay. So, ayan yung ilalagay natin. At level 4 Ayala Malls, Manila Bay. And then, sa location of the property, so kung ano yung gusto mong property na kukunin mo na nandoon sa list ng foreclose. So, ayan. For example,
Ayan, hanap tayo dyan. So, hanap tayo ng Rizal. Kasi yun yung, yun yung lagi kong hinahanap. So, ayan. May single attach. Iba't iba yung type ng property dyan na pork toast. So, yung tinry ko is yung Lamar Village. So, ayan guys. I-copy mo lang yan. Yung address ng property. And then, next is yung property number. So, makikita mo lang ulit yan doon sa list ng foreclosed properties. I-copy mo lang. So, ayan. Sa gilid yun nung address nung property na foreclosed. And then, the number 2, yung bid offer. So, ito yung sa Lamar niya, yung bid offer nito, yung minimum bid pala niya is 900. So, dapat hindi bababa dun. So, sa San Mateo kasi is developer yan na yan. So, maraming mga agent din na ang tataas din ng offer nila. Kaya mahirap dyan manalo din minsan eh. So, for example, is 1.5M 100 pesos yung ibibid natin. O di nag-add tayo ng 900, 600,000. So, ayan, isusulat mo siya in Word and then numbers din. So, dapat guys, tama yung spelling mo. Tsaka lagyan mo ng butal kasi pagka may anong tawag dun? May kaparehas ka ng bid, at least may butal ka. So, panalo ka. 'Di ba? And then, yung number 3 is bid bond, 5%. Ibig sabihin yan, guys, pag nanalo kayo, kailangan yung mag-ready ng 5% doon sa binid amount nyo. So, sa 1,500,100 pesos is meron kayong 75,005 pesos na bid bond na i-ready. So, dapat naka-ready yan, guys, kasi once na manalo kayo, next week na agad yung open bid nun. So, may 1 week kayo na ibibigay may 1 week na ibibigay sa inyo para ma-comply nyo yung 5% na bid bond kasama ng mga requirements na hihingiin sa inyo. Next, number 4, mode of payment for the remaining balance. So, ayan guys, kung gano'n nyo siya katagal na babayaran. So, kung may cash kayo, pwede nyo i-check yung cash. And then, yung short-term installment pay naman is maximum niya na is yung 12 months. So, yung gagawin natin, yung kadalasan talagang kinukuha dyan is 30 years. So, ano natin yan, yung long-term installment. So, ayan. So, kailangan dito may proof of income ka na isasubmit. So, ilagay mo, good for 30 mo bayaran, pero depende naman sa'yo. Pwedeng 20, 10 years, 20 years, ganun. And then, sa baba niyan, guys, ilagay niyo yung printed name nyo and then signature. Ayan. And then, dito naman, ayan, mga, bidder information na to. So, simple lang naman yan, fill upan, guys. About na yan sa personal ninyo. So, ganun ulit, last name, first name, and then, yun, middle name nyo. And then, yung birthday. So, ayan, kung kailan yung. And then, guys, yung dito sa present occupant. So, for example, renter kayo doon sa property na yun na gusto nyong i-bid. So, di ba, pinapaupa sa inyo ng may-ari pero foreclosed na. So, pwede nyo siyang applyan na i-yes nyo siya. Kasi, parang ata dito is, kayo yung nila once na present occupant kayo. So, nyo lang yung yes. Kung hindi naman, is it no? And then, former owner. So, kayo yung dating owner. So, i-check nyo din yon. And then, Pag-ibig member, syempre, yes tayo. Dahil yung number 1 yan na requirements ni Pag-ibig dapat is Pag-ibig member tayo. And then, with previous or existing Pag-ibig housing loan account. So, kung meron kayong existing account, pwede nyo ilagay dyan. Kung wala naman, i-no. So, ayan guys, ito yung mga personal na information ninyo, kung marital status, kung kasal, single kayo, and then gender, citizenship, Pag-ibig member number, SSS, and then yung TIN number ninyo, kailangan din yan, input nyo yun dyan. And then, kung kasal kayo, ayan, ilagay nyo yung name ng asawa ninyo, tapos yung birthday niya, and then, sa permanent address kung saan kayo nakatira ngayon, ayan, and then yung present address, edi ilagay nyo rin kung parehas lang yung present address ninyo. Then contact number ninyo, ayan, and then yung employer din pala ni husband. Ito hindi nyo na yung kailangan kung wala naman kayong representative. So, ayan guys, yan lang naman yung pinifill upan dyan. So, basta ang ipiprint ninyo is mula doon sa instruction to bidder.
Yan, hanggang doon sa may bidder information. So, hanggang doon po yung i-print ninyo. Then, isasubmit yon with photocopy of valid ID na may 3 pirma. And then, pag long term kasi, kung ilang years mo babayaran, kailangan niya ng proof of income like payslip or kaya COE. Yan yung mga isasubmit ninyo. Ito guys yung mga listang mga documents na kailangan ninyong ipasa at ilagay sa white envelope. So ayan guys, and then dito kayo pwedeng magpasa. Mula February 26 hanggang March 1. Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood.